Para sa akin, ano ang pinakasangkap para makapagsulat or para makabuo ng isang magandang kwento or para makabuo ng isang kwento? Para sa akin, ayan, kung tatanungin nyo naman ako, o kahit di nyo ako tanungin, sasabihin ko na, yung mga inspirasyon ko sa pagsusulat, kasi yung iba, inspired sila kasi may boyfriend sila. Yung iba naman kahit, or in love, ganyan. Yung iba naman kahit walang boyfriend, walang asawa, or hindi sila in love, nakakapagsulat sila. Pero, mas malakas yung impact ng in love ka. O kaya yung masaya ka. Masaya yung mood mo. Ako yung inspiration ko sa pagsusulat, aminin ko naman, mas malakas yung dating kapag may love kang nararamdaman. So, may time na, yun nga, inspired ako kasi may boyfriend ka. Dati, noon. Ngayon, inspired ako kasi may mahal ako. At saka, yung mga tao na, malaking factor yung mga tao na nagbibigay sa'yo ng suporta sa pagsusulat. So, yung parents mo, yung mahal mo sa buhay, yung taong nagmamahal sa'yo, kung boyfriend mo man yan, or asawa mo, mga kaibigan mo na laging nagsusuporta sa'yo, yun, nakakalakas ng kumpiyansa, nakakapagbigay ng kumpiyansa sa isang manunulat. Kahit yung mga readers, pag nalaman ng isang author o writer na gustong-gusto ng mga readers yung sinusulat mo, yung ginagawa mo, mas nai-inspire kaming mga writers na magsulat. Mas nai-inspire kami na gumawa pa ng maraming kwento at ma-share po sa inyo. Ngayon, inspired akong magsulat dahil alam kong may susuporta sa akin. Alam mo na yun kung sino ka. Nandyan din yung mama ko, yung mga kamag-anak ko na palaging sumusuporta sa akin at saka nagbibigay ng advice sa akin. Palagi silang nandyan para i-guide ako. At saka syempre yung hindi ka pinababayaan ni God talaga. Isa yan sa inspiration mo kasi buhay ka pa ngayon. Binigyan ka niya ng talento na ganyan, inspired ka, ipakita mo sa mundo. Ayan. Next question po. Para sa akin, ano ang pinakasangkap para makapagsulat or para makabuo ng isang magandang kwento? Or para makabuo ng isang kwento? Para sa akin, emosyon. Emosyon po talaga. Kasi kung wala, kahit gaano ka kagaling, para sa akin kahit gaano ka kagaling, kahit gaano karami yung ideas mo na gusto mong isulat, kung wala kang emosyon, hindi mo yun maisusulat ng maayos. Kasi na-try ko po yun lalo na nung time na halos ayaw ko nang magsulat kasi nawalan nga ako ng emosyon tungkol dyan. O kaya pag gusto mo magsulat pero blanco yung emosyon mo, wala kang pakiramdam. Kunyari, gusto mong magsulat ng romance, pero ang nararamdaman mo ay galit. So, puro galit yung maisusulat mo sa halip na romance. Na-try ko yun yung kahit gusto kong magsulat, hindi ko siya maisulat ng maayos. Kasi wala akong emosyon. Ang mangyayari yan sabaw yung maisusulat mo. Walang meaning. Nagsusulat ka lang. Tapos yung mga readers mo parang nagbabasa lang. Hindi mo maipapaabot yung gusto mong yung gusto mong ipaabot sa kanila na emosyon. Yun, hindi mo mapapaabot sa kanila. So, kung drama yun, umiiyak yung heroine, pero ang pagsusulat mo ay dire-diretso lang, walang emosyon, hindi nila mararamdaman yun sa sarili nila. So, tayo kasi bilang writers, nandito rin tayo para ipaabot sa reader yung emosyon na nandun sa story. Kasi pag binasa lang nila yan, tapos wala ka namang emosyon,
O, di ba, puro emosyon. Wala silang nararamdaman na kahit na anong pitik dun sa sinusulat mo. Wala. Parang walang dating sa kanila, walang lesson, walang pakiramdam, baka hindi na nila balikan yan, ganun. Mas maganda kasing nararamdaman nila yung binabasa nila. Kasi, yun nga, malay mo, makakakuha sila ng lesson sa'yo, sa story mo, makaka-relate sila. So, yun. Emosyon talaga, emosyon. Next question po. Parang hindi na ako masyado nagtatapos, di ba? Ayan. Ano ang ginagawa ko kapag napupunta ako sa mundo ng writer's block? So, yung writer's block po, yan yung bigla na lang, yung sa mga authors, sa mga writers, bigla na lang mawawala yung eksena sa utak nila, parang ganun. Parang bigla hindi nila alam ang gagawin. Parang naputol, parang biglang nandun na yun nandun ka na sa eksena, biglang anong mangyayari? Parang hindi ka makapag-isip, ayaw mag-function ng utak mo, wala, blanco lang. Kahit gusto mo mag-isip, gusto mo magsulat, wala kang maisulat. So, pag gano'n na nangyayari, ang ginagawa ko, hinahayaan ko lang, hindi ko pinipilit yung sarili ko. Wag nating, sa mga kapwa ko authors, wag nating pipilitin yung sarili natin na dugtungan yung sinusulat nating story kung hindi pa kaya. Kasi minsan yung mga stories na yan, kusa silang nagpapatuloy ng sila lang. Ilang beses kong napatunayan yun na may time na hindi ko alam yung isusunod kong isulat. So, nagkaroon ako ng writer's block. Hinayaan ko lang, mga ilang araw. Mamaya-maya, pag binasa ko na yung story ulit, biglang may magpa-pop na lang na eksena na, eto na yun. Eto na yung katuloy niya. Ganon. So, parang buhay lang. Hindi natin alam yung susunod na mangyayari. May time na bumabagsak tayo, may time na blanco tayo, may time na hindi natin alam kung ano yung kasunod, may time na tumitigil tayo, hayaan lang natin. Tapos, yun, darating yung time na biglang meron na ulit. Babalik ka na ulit sa buhay. Next. Yun, so babalik na ulit kami sa pagsusulat pag ganon. So, hinahayaan ko lang siya, pinapalipas ko lang yung oras or yung araw. Okay, lilipat ako sa ibang story, magbabasa ako ng mga libro, manunood ako ng mga movies, maglalakad-lakad ako, ganyan, makikipagkwentuhan ako. Yan, lilibangin mo yung sarili mo. Tapos, ayan na yung tapos ko. Yun, ganon. Hindi mo mamamalayan meron ulit. So, yun yung ginagawa ko kapag may writer's block po ako. Ito yung next question natin. Naniniwala ba ako na may porsyento ang mga writer sa buhay nila ang isinusulat nila? Ano? So, sabi nila, yung mga writers daw, may percent sa buhay nila yung sinusulat nila. So, kumbaga, kunyari ako, nagpunta akong Boracay, may mga nangyari sa akin doon, isusulat ko siya. Oo, totoo. Hindi ko sinasabi na 100% na porsyento ng buhay nila ay yun na yung sinusulat nila. Pero, usually sa mga writers, kaya sila nagkakaroon ng idea. Sa akin so, hindi ko alam sa iba, pero alam ko sa mga writers, nagkakaroon sila ng ideas or inspiration sa mga sinusulat nila base sa buhay nila, sa mga na-encounter nila or namin, sa mga na-encounter namin, sa mga nararanasan, nakakasalamuha, nararamdaman, ganyan. So, kung kunyari na broken-hearted ka, yung mga writers, yung ibang writers, siguro hindi ko nilalahat, pero may mga writers na dun nilalabas. Ako yung iba, hindi 100% pero may mga moments na doon ko nilalabas. So, kunyari, yun nga, nakapunta ako ng Boracay. Gumawa ako ng eksena tungkol sa Boracay na medyo related dun sa nangyari sa akin.
pero hindi eksaktong yun. So, nagpunta ako sa ganito, gano'n, na broken-hearted ka, ganyan. Masaya ka, nagkaroon ng happening, pwede mong isali yun sa mga eksena sa sinusulat mo. So, yun, yung mga ganong bagay po. Diba? Sabihin nyo, author, sa readers, ayan, so comment po kayo. Sana mag-comment kayo sa kung may iba pa kayong tanong. Sasagutin natin yan sa next vlog natin. O, diba, ang haba. Ang daming tanong. Sino ang favorite kong author? Favorite kong author, hindi ko masabi na favorite ko, pero gusto ko. Labo eh. Sa Precious Hearts, dati gusto ko si Victoria Amor, si Camila, si Belle Feliz, si Ma'am Sofia, si Sonia Francesca. Ayan, kasi ang ng sulat nila yung nararamdaman mo, tapos ang chill-chill lang. Si Ma'am Sofia at si Ma'am Sonia Francesca, alam ko nagkaroon sila ng collaboration. Hindi ko alam kung yun yung style yun noon na Yun, nakakakilig yun, nakakakilig na Hindi ko na lang matandaan yung mga ibang story. Ang dami kasi nun eh. Tapos kay Camila, ang dami niya ring stories. Sila yung parang mga naging inspiration ko noon na makakagawa din ako ng ganyang libro. Sabi ko, yung kikiligin yung mga readers, ganyan. Tapos pagdating naman si Camila din sa Gothic. Tsaka si Victoria Amor, gustong-gusto ko yung mga Gothic romance nila sa PHR. Doon ako na-inspire na magsulat ng Gothic, mga vampire, ganyan. Ang ganda, mga romance Gothic. May time na pinangarap ko magkaroon ng boyfriend na vampira. Dahil sa mga hero nilang yon. Ayan. So, yon. Next question. Anong ginagawa ko kapag nakakatanggap ako ng bad comments? May pitik, may sakit, pero nagti-thank you pa rin ako. Pero bihira ako makatanggap ng bad comments eh. Ang lagi ko lang natatanggap na comments dun sa Dream na pinagsusulatan ko na platform. Update po, o kaya yung parang hindi bad comments sa iyo bilang writer, kundi dun sa story na bakit na apektado sila sa eksena. Kaya yun nga, yung nadadala sila, kaya napapa-comment sila ng hindi maganda. Yun. Pero, tinitake ko yun as good comment kasi mas nai-improve ko pa yung pagsusulat ko dahil doon eh. At saka, feeling ko kasi pag nag-react sila ng ganon, okay yung story, may emosyon. Ayan nga yung may emosyon, nadadala sila. Okay yung story na nadadala sila sa gusto kong maramdaman nila. Na ipaparating ko sa kanila yung gusto kong maramdaman nila. So, pasensya na po sa mga napapaiyak ko. Hello sa mga napapatawa ko. Pasensya na po sa nagagalit kung minsan may kini-KILL akong character. Ayan. Pero kadalasan naman masaya. Ayan, kinikilig. Ayun po. Yun. So, wala pa naman akong natanggap na bad comment as a writer. So, kadalasan dun sa story, sa epekto sa kanila. Yun. Ay, clap. Ayan. So, next question, second to the last. Ayan, baka nagsasawa na kayo sa akin. Wag naman po. Second to the last question po. Ano sa tingin mo ang pros and cons bilang manunulat? So, yung positive and negative bilang manunulat. Unahin natin yung negative. Siguro hindi naman bonggang negative. Lalo na yung mga writers na nagsusulat sa gabi. So, yun nga, pag nasobrahan ka sa pagsusulat, parang masyado mo nang dinidibdib yung pagsusulat mo.
puyat ka, nagpapakagutom ka, na-stress ka, naghahabol ka ng deadline. Ayun, yung mga ganun lang naman. Para sa akin, comment po yung mga kapwa ko authors. Kung meron pang negative silang naiisip, comment lang po kayo dun sa comment section. Siyempre, comment section. Ang positive naman, masarap sa feeling na nakakapagbigay ka ng inspirasyon ng mga ideas sa mga readers mo. Masarap sa feeling na nababasa nila yung story mo, nakakapagbigay sila ng positibong komento, nababasa ng mga tao yung nararamdaman mo, at ano pa ba? Basta masarap sa feeling. Tapos, ayan na yung tapos. Then, and then, puro naman ngayon. Wala pa akong maisip eh. Yun, ganon. Masarap sa feeling na i-share mo sa kanila yung mga thoughts mo, na i-share sa readers, yung mga thoughts mo, kung ano yung, tapos kasi malawak ang imagination ng mga writers eh. Sobrang lawak. Ako, ang lawak ng imagination ko. Kung saan nakakarating, sa totoo lang. So yun, napaparating ko rin sa iba sa pamamagitan ng pagsulat. Kung ano yung nararamdaman mo, napaparating mo sa mga tao. Ayun. So comment ulit po kayo mga kapwa ko author or sinong gustong mag-comment kung ano yung mga pros and cons po sa inyo bilang isang manunulat. Ayan. Last question. Ano ang natutunan ko sa pagsusulat or bilang isang manunulat? Natutunan ko na yun nga, yung sa pagsusulat, parang ako, pag nagsusulat ako, alam ko na yung mangyayari. Alam ko na yung, gusto ko na lang i-compare sa buhay. Alam ko na yung mangyayari kasi syempre ako yung writer. Pero yung mga character doon, hindi nila alam kung ano yung nangyayari. Kaya yung mga readers, dahil hindi nila alam yung nangyayari, nagko-comment sila. Maganda or hindi, nagko-comment sila. Kasi hindi nga nila alam yung mangyayari. Parang sa atin, sa buhay natin. Hindi ko ikinukumpara na ako si God. Hindi ko sinasabi yon. Pero parang si God, alam niya yung mangyayari sa buhay natin. Nakasulat na yan. So tayo yung mga karakter niya sa kwento niya. Nagre-react tayo pag may mga bagay tayong hindi pa natin alam. Nakakagawa tayo ng mga bagay o kaya inuunahan natin yung mga mangyayari na hindi naman dapat ganon. Parang sa mga readers, nagkakaroon sila ng speculations na ganito pala mangyayari, ganyan. Pero yung kaming mga writer, hindi pala ganon. Parang si God din. Alam niya na yung mangyayari. Tayo, hindi natin alam. Kaya parang inuunahan natin. Gumagawa tayo ng mga ways o gumagawa tayo ng mga aksyon na hindi naaayon sa dapat na mangyari. So, hindi ko lang kung na-gets nyo yun. Parang naanon din ako. No? Pero sana na-gets nyo. So, yun nga. Kaya wag tayong advance mag-isip. Wag tayong advance mag-isip. Hayaan lang natin. Hindi ko alam pero ako sa part ko sa akin naniniwala ako na na nakaplano na ang buhay natin. Nakasulat na 'yon sa libro ni God. So kaya kahit anong gawin natin, kung mangyayari sa atin, mangyayari sa atin. Parang sa libro, kung sa ganitong pangyayari, kung sa ganitong eksena naghiwalay sila, pero in the end, alam ng writer na magkakabalikan din sila, tapos yung mga taong nakapaligid sa kanila ay maraming speculations.
Ganon din dun sa buhay natin. Maraming pakialamera, maraming opinion, maraming side comments, pero hindi natin alam kung ano yung mangyayari talaga. At saka, ayun, yung ganon. Kasi naranasan ko yun sa mga sinusulat ko. Lalo na kapag pabitin-bitin. Maraming opinion, maraming bad comments, pero hindi pa naman alam yung kung ano yung mangyayari. Kaya inuunahan na nila. Ano pa ba? Nagets nyo ba yung sinabi ko? Nagets nyo ba? Yan. Sana nagets ninyo. Tapos, ano pa ba yung natutunan ko sa pagsusulat? Eto, hindi always, hindi ka palaging bongga. Ibig kong sabihin, hindi ka palaging nasa top. So, meron ding time na maglalaylo ka sa pagsusulat, hindi palaging nandun ka sa tugatog ng tagumpay. Yan. Hindi palaging ikaw ang magaling. Darating yung time na may mas magaling pa sa'yo. Hindi ka palaging nandun. So, darating din yung time na bababa ka. At hindi pare-pareho ang style ng isang manunulat. Hindi mo dapat pilitin ang mga readers na gustuhin ka. Dapat hayaan mo silang magustuhan ka nila na naaayon sa kagustuhan nila. Ibig sabihin, magustuhan ka nila dahil gusto ka nila, hindi yung magugustuhan ka nila, napipilitin mo sila. So, tapos, sa isang manunulat, may kanya-kanyang fans. Hindi lahat ng reader, wag mong iisipin na porke maganda yung story mo, magugustuhan na lahat ng readers. Hindi porke maganda yung story mo, babasahin na lahat ng readers. Ang mga readers may kanya-kanyang taste, may kanya-kanyang trip. So, kahit gaano kaganda yung story mo, kung hindi nila trip yung style mo, wala kang magagawa. Hindi mo sila pwedeng pilitin. Ayun. So, merong mga readers, may mga darating sa'yo na magugustuhan ka. Hindi, tapos hindi ka man maging sikat ng bonggang-bongga. Siguro sa ibang bagay, makakaangat ka. Ayun. So, ayan guys. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. Sa mga writers dyan, meron ba akong kagaya na ganyan? Kung style ng pagsusulat? Tapos, ayun na, meron pa pala akong gustong i-share. Kung magsulat po ako, draft muna. So, kung tamad akong narration, puro dialogues. Wala pang emosyon, dialogues. As in, draft lang muna kung ano yung nasa isip ko, imagination ko. Sulat lang. Tapos, babalikan ko siya bukas or ilang araw, medyo aayusin ko na yan. Papasadahan ko na siya, dadagdagan ko na. Tapos may final touch pa. Isang pasada ulit. Kasi kahit ganong parang kala mo okay na yun, pero may makikita ka pa ring error, grammatical error, mali yung spacing, parang walang emosyon to, masyadong kulang sa ganito, ganyan, ganon. Ganito, ganyan, ganon. Yun, so nakakailang balik muna ako bago ko i-post or Pero aminin ko, hindi porke na polish ko na siya, meron pa rin akong mga mali. So hanggang ngayon may mga natututunan pa rin talaga ako. Habang tumatagal ka sa pagsusulat, meron ka pa rin natututunan talaga. Ayan, so ang haba-haba na ng ng kwentuhan natin. Ayan. Sana guys, may natutunan po kayo, may nalaman kayo sa mga shinare ko.
please po mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko, D Odyssey, letter D, tapos space ODYSSEY. May mga free stories po ako dyan na pinopost. Daily po yung per chapter. And then, meron din akong mga tungkol sa buhay ko na pinopost ko, o yung mga ganitong vlogs. Sana po ay abangan niyo po ulit ang susunod kong vlog. Ayan. Thank you guys. Thank you po sa mga nanonood. Hello po sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat po. Sana po suportahan po ninyo ako. Bye!